Makasarili ba na mas piliin ko ang pangarap ko kaysa sa pangarap ninyo? Oo, Jeric. Iniisip lang naman namin ang kapakanan mo. Kapakanan ko? Ang pilitin akong maging isang negosyante kagaya ninyo? Kagustuhan nyo yun at hindi kapakanan ko. Aba, hindi ko na nagugustuhan ang tabas ng dila mo, Jeric. Akala mo kung sino ka magsalita. Nagpunta ka lang ng Maynila naging hambog ka na. Sweetheart, kumalma ka. Ang puso mo. Ilayo mo nga yung anak mo at baka ano pang magawa ko dyan. Jeric, please anak. Huwag ka na sumagot pa. Just leave us. Basta, hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Huwag ka mag-alala. Babalik na lang ako bukas ng Maynila. Jeric, anak! Jeric, please! Baka mamatay tayo dito. Kayang-kaya ko to, bro. Halimaw yan, kaya dapat patayin. Di ba? Nandito lang tayo para kumpirmahin na tama ang inala mo. Bakit di na lang natin sabihin to kina tito at tita? Dito ka lang. Ako na ang bahala. Papatayin kitang halimaw ka! Jeric, Jack, kayo palang dahilan kung bakit nagkakaingay dito sa basement. Dad! Umalis na kayo! Bilis! Bilisan nyo na! Halika na, bro. Kumapit ka sa balikat ko. Aalalayan kita. Sakit! Kaya mo yan! Konting lakad na lang! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Alonso! Nandito na ang anak natin! Ay, Jeric anak! I missed you so much, iho. Bakit hindi ka man lang nag-text? Alam mo bang sobrang nag-alala kami ng daddy mo sa'yo? Nako, ikaw lang yan, Alonso. Alam mo bang hindi makatulog ang mami mo kagabi? Kakaisip kong nakasakay ka na ba sa aeroplano kung safe bang nakalapag ang sinasakyan mo? Pasensya na po, lowbat po ako eh. Pagod na pagod din po ako. Kaya gusto ko po sana magpahinga muna. Pwede na po ba akong magpunta sa kwarto ko? Kumain ka na muna, iho. Nakahanda na naman ang almusal kaya sumabay ka na sa amin. Busog pa po ako, ma'am. Sige. Sasamahan na lang kita sa kwarto mo. Hindi na sumagot pa si Jeric. Ayaw niya sana umuwi para magbakasyon, lalo na't pinipilit siya ng ama niya na pag-aralan ng pagnenegosyo. Pero dahil sa pakiusap ng ina, napilitan siya umuwi. Pagkapasok nila sa kwarto, bumungad sa kanila ang malawak at kulay kremang silid. Alam kong na-miss mo ang kwarto mo. Marami ang binago ko dito kasi binata ka na eh. Hindi na bagay sa iyo ang Batman theme na kwarto. Ano, nagustuhan mo ba, anak? Opo, ma'am. Salamat, ha. Anak, I hope na pag-isipan mo ang sinabi ng daddy mo last time. Tungkol po saan? I know you knew it. Gusto ko sinamin na may pagpatuloy pa ang negosyong nasimulan namin. Dahil ito ang bumubuhay sa atin. Ayokong dumating ang panahon na kapag matanda na kami ay babagsak ang negosyo dahil wala na mag-aasikaso nito. Ma'am, kung nandito ka lang para pag-usapan ang bagay na yan, can you please leave me alone? Okay. Kung ayaw mong pag-usapan ito ngayon, pag-usapan na lang natin ito next time, anak. Okay, I'll go ahead. Bumuga ng malalim na paghinga si Jeric dahil labag talaga sa loob niya ang kagustuhan ng magulang niya. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Ang pinsan niya na si Jack ang tumatawag. Kaya agad niya itong sinagot. Hello bro, ano, napatawag ka? Yan sabi ni Tita Alonza, nandito ka na raw. Bakit di mo man lang ako tinawagan, di sana nasundo kita. Ay, sorry bro ah. Sasabihan naman talaga kita na nandito na ako. So, anong plano mo ngayon? Inuman? Sige bro. Mamaya, magpapahinga lang ako saglit. Medyo napagod ako sa mahabang biyahe. Sige, puntahan na lang kita mamaya dyan ha. Pagkatapos kong ihatid ang girlfriend ko. Miss you bro! Corny nito. Sige na. Bye! Pagkapatay niya ng tawag ay nilagay niya ang kanyang cellphone sa kama tsaka humilata. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay nakaramdam siya ng uhaw kaya lumabas siya para uminom ng tubig. At narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Pagkatapat niya sa silid nila, paano ba naman kasi ang anak mo? Sobrang tigas ng ulo. Masyado makasarili. Gusto niya siyang nasusunod lagi. Hindi niya iniisip na lahat ng ginagawa naman natin para sa kanya.
hayaan mo na muna siya makapag-isip. Sigurado kong magbabago din ang isip nun. Sa ngayon dapat mas maging maingat tayo. Lalo na ngayon na hindi pa natin alam kung paano ipapaliwanag kay Jeric ang ginagawa natin para mapanatili ang swerte ng negosyo. Ma'am? Dad? Ay, Jeric, kanina ka pa ba dyan? Makasarili ba na mas piliin ko ang pangarap ko kaysa sa pangarap nyo? Oo, Jeric. Dahil iniisip lang naman namin ang kapakanan mo. Kapakanan ko? Ang pilitin akong maging isang negosyante kagaya nyo? Kagustuhan nyo yun at hindi kapakanan ko. Aba, hindi ko na nagugustuhan ng tabas ng dila mo, Jeric. Akala mo kung sino ka magsalita. Nagpunta ka lang ng Maynila naging hambog ka na. Sweetheart, kumalma ka. Ang puso mo. Ilayo mo nga yung anak mo at baka ano pang magawa ko dyan. Jeric, please, anak. Huwag ka na sumagot pa. Just leave us. Basta hindi nyo ako mapipilit sa gusto nyo. Huwag ka mag-alala. Babalik na lang ako bukas sa Maynila. Jeric, anak! Hindi na pinakinggan ni Jeric ang ina at agad na umalis. Naglakad siya papunta sa kusina at pagkarating ay kumuha ng isang basong tubig sa ref. Ininom ito at saka huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay nagpunta siya sa sala. Sumalubong naman ang pinsan niyang si Jack na kararating lang. Hey bro! Nandito na ako! I miss you bro! Oh, akala ko mamaya ka pa. Bored ako Okay. So ano na? Inuman na tayo. Saan ba? Ako na ang bahala. May malapit ditong inuman. Katapat lang ng punerarya dito. Ha? Wala bang mas malayo? Nakaka-suffocate na kasi dito Wala ko. Di kayo okay ni Tito, no? You're right. Parang gusto ko na lang bumalik ng Maynila bukas Dati ka bang abnoy? Kararating mo lang tapos uuwi ka na? Porque mayaman ka na nagsasayang ka na ng pamasahe Sino ba kasing gustong manatili dito? Hindi ko hawak ang sarili kong buhay, bro. Alam mo, iinom na lang natin yan. Tara na. Bumuga ng malalim na paghinga si Jeric, tsaka naglakad palabas ng bahay at sumunod naman ang pinsan niya. Nakasalubong nila ang kanyang ina na baka sa mukha ang pagtataka kung bakit sila lalabas ng bahay. Jack, nandito ka pala. Bakit hindi mo lang kita nakitang pumasok sa loob? Tita, wala po kasi kayo kanina tsaka nakabukas na po yung pintuan kaya pumasok na po kaagad ako. Okay. Teka, aalis ba kayo? Mag-iinom lang po sana. Wag po kayo mag-alala. Light lang pong iinumin namin. Pang chill lang. Ito kasing si Jeric may pinagdaraanan. Anak, pagpasensyan mo muna ang daddy mo kanina. I'm sorry anak ha, but please stay here. Huwag ka naman agad bumalik sa Maynila. Magpapalimig lang siguro ako, ma'am. Tita, alis na po kami ha. Siya, sige. Mag-iingat kayo. Agad na umalis ang dalawa at naglakad papunta sa isang maliit na resto bar. Malapit sa punerarya na pagmamay-ari ng pamilya nila. Nag-order sila ng isang bucket ng beer at sisig para sa pulutan. Sunod-sunod namang tinungga ni Jeric ang laman ng bote. Uy! Hinay-hinay lang. Hindi ka maubusan, bro. Ewan ko. Hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman ko, bro. Kapag nandito ako, pakiramdam ko, nasusuffocate talaga ako Wala akong sariling buhay. Wala akong sariling desisyon kasi lagi na lang nilang kinokontra gusto ko. Na hindi nga nila magawang sumuporta sa pangarap ko Tapos, gusto nila na maging negosyante ako. Utya naman Ano ba kasing nangyari, bro? Pinipilit nga nila ako na pag-aralan yung negosyo nila. Ako daw dapat ang sumunod sa yapak ni Dad. Alam naman nilang hindi ko hilig ang pagbibusiness Musika ang gusto ko, bro. Pero hindi nila kayang suportahan yun Alam mo, naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin yung daddy mo. Siyempre, nag-iisa ka lang nilang anak. Iniisip nila na kapag matanda na sila at hindi na kaya ng katawan nilang patakboy ng negosyo, pwedeng bumagsak yun kapag walang nag-asikaso. Malulugi. So, anong gusto mong gawin ko? Papayag na lang ako sa gusto nila kahit iba naman ang pangarap ko? Bro, pakinggan mo muna ako ha.
Pwede naman na habang nandito ka pa sa probinsya, pagbigyan mo sila. Alam mo yun? Ang ibig ko sabihin, kapag nakabalik ka naman sa Maynila, babalik ka rin naman sa dati mong buhay. Bakit di mo subukang pagbigyan sila? Para naman kahit ilang buwan lang makaayos kayo ng daddy mo. Maging okay kayo. Kasi yan ang gusto ni Tita Alonce eh. Paano kung hindi ko magustuhan? Paano kung hindi ko talaga kaya? Walang masama na sumubok. Kung hindi talaga kaya, di tigil mo. At least, sinubukan mo, di ba? Nakita nila na nag-effort ka. Pero real talk lang kasi ako, bro. Hindi ko din gusto yung itinayo nilang negosyo eh. Pakiramdam ko kasi ang ikauunlad ng negosyo namin galing sa mga patay. Dapat na matuwa pa kami na may mamamatay kahit na alam naman natin na kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay, di ba? Well, that's life, bro. Hindi ka dapat mag-guilty. Kawawa naman din yung mga mamamatay kung wala kayo. Mangangamoy at maagnas, tapos kakainin ng uod, di ba? Mamamaho. Sa bagay. Pero, sige, pag-iisipan ko muna yung mga sinabi mo. O sige bro, basta take your time. Teka, may sasabihin pa pala ako sa'yo. Oh, ano yun bro? Kanina, narinig ko sina mami at daddy na nag-uusap. Narinig ko yung sinabi ni mami na dapat daw na mas maging maingat sila ngayon na nandito na ako. Para bang may tinatago sila na ayaw nilang ipaalam sa akin. Pero nagbingi-bingian na lang ako. Dahil alam kong hindi naman sila magsasabi ng totoo eh. Ha? Seryoso? Ano naman kaya yun? Hindi ko nga alam. Pero sa pagkakarinig ko tungkol ito sa negosyo. Ito daw ang ginagawa nila para mapanatili yung swerte sa negosyo. Baka kasi hindi nila sinasabi sa'yo dahil alam nilang wala ka namang alam sa negosyo. Tulad nga na sinabi mo, wala kang interes sa negosyo. Ay, ewan ko ba bro? Iba kutob ko Basta gawin mo yung sinasabi ko para malaman mo. Tulad nga ng sinabi ko, pag-iisipan ko muna bro. Kinaumagahan, nagising si Jeric na medyo masakit ang ulo at walang maalala kung paano siya nakauwi. Bumangon siya at dumiretso sa banyo para maligo at maibsan ang init ng katawan. Habang naliligo, biglang sumagi sa isip niya ang pag-uusap nila ni Jack nung gabi. Bigla namang tumunog ang cellphone niya kaya dali-dali niyang tinapos ang paliligo para sagutin ang tawag. Good morning bro, kumusta? Ang over ba kagabi? Ikaw ba yung nagatid sa akin pa uwi? Aba, sige baka yung kambal ko. Loko-loko ka talaga. Pero alam mo, nakapag-isip-isip ako dun sa sinabi mo kagabi at nakapag-desisyon na ako. Anong desisyon mo? Papayag na ako. Hindi dahil sa gusto ko kundi dahil gusto ko talagang malaman kung ano yung tinatago ng mga magulang ko. So mag-iispiya ka lang, ganon? Siyempre hindi. Tulad nga ng sinabi mo, susubukan ko na pag-aralan yung negosyo nila. Basta kung ano man ang plano mo, sabihan mo lang ako I'm one call away. O siya, pupuntahan ko muna si Cindy sa bahay nila. O sige bro, ingat ka. Pagkababa niya ng tawag ay agad siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Nadatnan naman niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap sa sala. Thank you so much, sweetheart. Sa wakas, kumpleto na ang mga alahas na koleksyon ko. Sa susunod, gusto ko naman bag, ha? Sige sweetheart. Bilin mo lang ang gusto mo at ako nang bahala sa lahat. The best ka talagang asawa. Oh, anak, gising ka na pala. Good morning, Mom. Good morning, Dad. Good morning din. Naparami yata ang inom mo kagabi. Si Jack na nagatid sa'yo sa kwarto mo Oo nga po, Ma'am. Tungkol nga pala kahapon, gusto ko po sanang humingi ng tawad. Alam ko pong masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Ay nako, okay lang yun anak. Hindi ka rin naman namin mapipilit. No, Ma'am. Papayag na po ako sa gusto nyo. Gusto ko pong matutunan kung paano patakbuhin ang negosyo ng pamilya natin. Ano? Tama bang narinig ko? Gusto mong sumunod sa yapak ko? Gusto mong tumulong sa negosyo ng pamilya natin? Opo, Dad. Napaisip po ako na baka kailangan ko lang po subukang pag-aralan ng negosyo.
Salamat naman sa Diyos at naliwanagan na ang isip mo, iho. I'm so very happy, son. Nakakatuwang marinig mo na sa iyo yan, anak. I'm sure, hindi ka magsisisi. Lahat ng mga naimpundar namin at pangarap namin ay para sa iyo, anak. Alam ko naman po na ginagawa niyong lahat para sa akin. Sadyang gusto ko lang po tumayo sa sarili ko sana mga paa. Ay, mamaya, sumama ka sa akin sa punerarya. Ipapakilala kita sa mga empleyado bilang anak ko. At bukod pa dyan, para malaman mo na rin ang kalakaran at mga proseso ng ating negosyo. Bihira ka kasi nilang makita kaya hindi ka nila kilala. Sige po, Dad. Masaya ako sa desisyon mo, anak. Don't worry. Hindi ka namin ipipressure na matuto kagad. Thanks, Mom. O paano? I'll go ahead. Puntahan ko lang muna si Jack and I'll be back later. Okay. Don't be late, son. Kailangan before 5 p.m. nandito ka na. Opo, Dad. Agad na umalis si Jeric at tinawagan niya si Jack. Hindi pa nagtatagal ang pagriring ay sumagot naman kagad ang kanyang pinsan. Oh bro, napatawag ka uli. Hindi mo ba ako pupuntahan dito? Nababagot na ako bro eh. Inuman na naman ba? Puro ka na lang alak ang iniisip mo. So ano? Babae naman. Alam mo naman na may girlfriend na ako. Seriously bro, may sasabihin talaga ako sa'yo. Ano nga yun? Nag-usap na kami ni Dad. Sabi ko sa kanya, susubukan ko ng pag-aralan ng negosyo na pinapatakbo nila para sumunod sa yapak niya. Uy, mabuti naman. Ano bang sabi niya? Natuwa ba siya? Tuwang-tuwa bro. Kanino ko lang siya nakita na ganun kasaya at ka-proud sa akin. Pero deep inside, nagigilty din ako eh. Bakit ka naman nagigilty? Dapat nga matuwa ka rin. Siguro, dyan na lang tayo mag-usap sa inyo. Sasabihin ko ang lahat sa'yo dyan. Oy sige, hintayin kita dito sa apartment ko. Kakauwi ko lang din eh. Total, ako lang naman mag-isa dito. O sige bro, kita-kits. Pagkarating ni Jeric sa apartment ni Jack, ay agad siya nitong pinagbuksan. Napangiwi siya nang makita ang itsura ng lugar. Umiiling siyang napakamot na lang sa ulo. Oh, pasok ka bro. Pasensya na, medyo makaalat eh. Anong gusto mo? Soda, juice o coffee? Coffee na lang bro. Ang over tayo ah. O saglit lang, pagtitimpla kita. Sige, salamat bro. Yung walang sugar sana ah. O sige, matipid ka pala sa asukal ah. Hindi naman. Sinisikmura kasi ako kapag may asukal ang kape. Ha? Ganun ba? Oh, eto, kape mo. So, anong sasabihin mo bro? Pwede mo ba akong samahan mamaya sa punerarya? Mamaya? Anong gagawin mo dun? Pupunta ako dun kasama si Dad para daw matutunan ko yung mga proseso kung paano tumakbo yung negosyo. Pero bukod pa dun, plano ko talaga na alamin yung tinatago nila. Ramdam ko kasi na may tinatago talaga sila sa akin eh. Gusto mo nga mag-espiya sa sarili mong pamilya? What a crazy thing to do, bro! Please bro, gusto ko lang malaman ng totoo. That time na nagsalita si Mami kay Daddy na dapat mas maingat sila, para bang takot na takot sila na malaman ko kung ano yung iniingatan nila. Kung anong tinatago nila. Curious talaga ako kung ano ba yun eh. Baka malaman pa ng daddy mo yan bro. Mas lalo lang masira ang relasyon ninyo. Masisira tiwala niya sa'yo. Gagawin ko naman yung gusto niya eh. Pero siyempre, habang ginagawa ko yun, gusto ko ding mag-imbestiga. Kung ano man ang plano mo bro, nasa likod mo lang ako. Basta, wag ka lang pahalata ha. Baka malintikan din ako dyan. Huwag ka mag-alala bro. Akong bahala sa'yo. So ano, samahan mo ako mamaya? O sige, susunod na lang ako pagka-uwi ko galing kay Cindy. Pupunta ulit ako dun eh. O sige bro, hintayin kita dun ha. Ilang oras na ang nakalipas ay umuwi na nga si Jeric sa kanilang bahay at sinalubong naman siya ng kanyang ama upang yayain na umalis para pumunta sa punerarya. Buti naman at maaga kang nakauwi. Nagkwentuhan lang naman po kami ni Jack sa apartment niya, Dad. Siyempre, marunong po akong sumunod sa oras ng napag-usapan. Well, good. O siya, let's go, iho. Sweetheart,
Halika na! Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang ako. May hinihintay pa kasi akong delivery ngayon eh. O sige, tutuloy na kami ha. Agad silang nagpunta sa punerarya na ilang metro lang ang layo mula sa bahay. Pagdating nila doon, binati sila ng mga empleyado at ipinakilala siya ng kanyang ama bilang nag-iisang anak. At balang araw ay magpapatakbo sa negosyo. Sa loob, napatitig si Jeric sa mga bangkay habang pinapanood kung paano ini-inject ang formalin gamit ang embalming machine. Teka lang Dad, yan ba talagang negosyo natin? Oo, Jeric. Araw-araw maraming namamatay kaya paldo-paldo ang ating negosyo. Karamihan sa kliyente natin ay sa ibang lugar pa. Pero Dad, dapat ba na matuwa tayo na may mga namamatay? Alam ko po na sobrang nasaktan ng mga pamilya nila sa nangyari sa kanila. Jeric, hindi natin kasalanan ang pagkamatay nila. At ang negosyo natin ang tumutulong sa mga namatay para may ayos sila bago ilibing. Dapat pa nga na magpasalamat sila. Bigla naman bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Alonza. Nakita pa ni Jeric ang kakaibang senyasan ng kanyang mga magulang kaya nagtaka siya. Sweetheart, hinahanap pa ng isang client natin. May papipirmahan lang daw. Ganun ba? O sige, dito ka muna, Jeric. Mag-observe ka lang muna para matuto ka. Sige po, Dad. Hintayin mo na lang si Castro dito. Papupuntahin ko siya dito para mag-assist sa iyo. I'll go ahead. Okay po, Dad. Pagkalabas ng kanyang ama ay hindi naman siya naging kumbinsido sa sinabi nito. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Narinig naman niyang nag-uusap ang mga magulang kaya pinakinggan niya ang mga ito ng maigi. Sweetheart, gutom na ang alaga natin. Kailangan na natin maganda ng alay para sa kanya. Sige, sabihan mo si Alberto na ihanda ang isang bangkay. Ha? Alaga? Anong alaga? Bakit kailangan maganda ng bangkay? Anong gagawin sa bangkay? Tara na, sweetheart. Tawagan mo na rin si Castro para mag-assist kay Jeric dito. Baka kasi hanapin niya ako at magduda siya kung nasan tayo. Ako nang bahala, sweetheart. Anong tinatago niyo sa akin? Anong alaga? Bakit kailangan maganda ng alay? Agad na umalis ang mag-asawa at nakita niya silang pumasok sa isang silid. Ikinagulat pa niya ang pinto ng silid na tila sinadya ang disenyo para hindi mahalata na pintuan yon. Habang nakasilip ay bigla namang tumunog ang cellphone niya. Pagkatitig niya ay nakita niyang tumatawag si Jack kaya agad niyang sinagot ang tawag. Bro, nandito na ako sa pulinarya. Nasaan ka ba? Teka bro, dumiretso ka lang papasok. Nandito ako sa embalming room. Bilisan mo. Okay, sige. Nagmamadali ka ba? Kailangan ko sundan sila mami at daddy. Bilisan mo na. Okay. Papunta na dyan. Ilang sandali pa ay dumating si Jack. Humahangos pa ito at pawis na halatang nagmamadali sa pagpunta. Napangiti na lang si Jeric dahil sa itsura ng pinsan. Oh bro, nasa na sila tita? Bro, narinig ko sila na nag-uusap tungkol sa isang bangkay na gagawing alay. Ang weird lang kung bakit kailangan nila ng isang bangkay para ialay. Para saan? Para kanino? Ala, baka totoo yung mga sabi-sabi. Anong sabi-sabi? Di kaya may alagang dambuhalang ahas sila tito at tita? Tapos ipinapakain doon ng mga bangkay? Ha? Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Narinig ko lang din sa kwento-kwento yan. Sira ulo ka talaga. Tara na, sundan natin sila mami para malaman natin ang totoo. Bro, baka mahuli pa nila tayo. Wala akong pakialam. Gusto kong malaman ang totoo. At kung ayaw mong sumama, di ako na lang. Nako, hindi Sasamahan kita. Siyempre, may pinagsamahan tayo Grabe ka naman O sige na, tara na. Dahan-dahan silang naglakad at sumilip sa pintuan ng silid. Pero wala silang nakitang tao doon. Kaya nagpasya silang pumasok. Sigurado ko ba na dito pumasok sila tita? Oo, sigurado ako bro. Halika na, dahan-dahan lang Kinakabahan ako bro. Paano pag nahuli nila tayo? Anong sasabihin mo? Anong ipapalusot natin? Relax lang,
Ako nang bahala, bro. Wala naman tao dito eh. Wala ring ibang labasan. May ganito palang sikretong silid dito. Oo, kaya nagtataka rin ako, bro. Halika, may nakita ko. Ano yan? Bakit may malit pang pintuan dyan? Di ko nga alam pero susubukan kong buksan. O sige, ano ba kasi itong ginagawa natin? Ito, nabuksan ko na, bro. Teka, may daanan dito. Wow! Secret place talaga? Huwag kang nga maingay. Bro, teka lang. Nakikita mo yun? Saan? Diyan sa kanan. May maliit pa na pinto oh. Nakabukas ng kaunti. Anong pinto na naman? Diyos ko, isang kwarto, punong-puno ng pintuan. Oo nga no. Ano to? May silid pa pala dito. Ha? Sila tito at tita. May bangkay sa harapan nila. At yung katabi nila, ano yan? Ang itim. Ang balat parang basang tuwalya na kulubot. Sobrang haba ng ngipin. Isang hayop na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Bro, yung mga mata niya, kulay abo, walang itim. Para siyang aswang. Sigurado ka ba dyan, bro? Teka, isa-search ko sa phone ko. O sige. Ay ito, aswang na sigbin bro. Tingnan mo oh. So, aswang ang inaalagaan nila? Pero ano yung ginagawa nila? Pakinggan mo si Daddy, may sinasabi siya. Isa yata yung ritual bro. Tingnan mo oh, nakakatakot yung nilalang na yan. Kasalukuyang binibigkas ni Danilo ang orasyon at inabot niya ang bangkay sa sigbin. Agad itong sinunggaban ng aswang. Pagkatapos ay pinalitan ni Danilo ng katawan ng saging ang higaan ng bangkay at saka pinahiran ng dugo at inurasyonan ng sabulag. Ilang segundo pa ay nanlaki ang mga mata nila nang maging bangkay ito ng tao na kamukha ng bangkay na ipinakain sa halimaw. Langyang yan. Kita mo yun? Paano naging bangkay ng tao kanina katawan ng saging? Hindi ako makapaniwala bro. Anong pinagkagawa nila? Bakit sila nag-alaga ng aswang? Yan siguro yung sinasabi nilang pampaswerte bro. Putsang ina. Baka yan pa yung ikapahamak nila eh. Teka, kakausapin ko sila. Uy bro, wag dito. Baka matrigger mo lang yung aswang at magalit pa. Kung gusto mong kausapin sila tungkol dito, abay mamaya mo na gawin. Halika na, umalis na tayo dito. Pero bro, please bro, makinig ka sa akin, tara na. Bumuga ng malalim na paghinga si Jeric at sumunod na lang sa pinsan. Pareha silang pawis na pawis pagkalabas sa silid na yon dahil sa tensyon at kaba. Sasabihin mo talaga sa kanila yung nakita mo? Oo bro, sasabihin ko sa kanila para matigil na yung ginagawa nila. Baka sa huli niyan yung pa ikapahamak nila. Yan yata yung ginagamit nilang pampaswerte bro Kaya pala biglang nag-click at umunlad yung negosyo nila tito at tita. Pero lahat ng swerte, may kapalit na kamalasan. Kaya tama na rin sabihan mo sila tungkol sa nakita natin kanina. O sige, uwi na ako bro. At tawagan na lang kita. Sige bro, tawagan mo kagad ako kapag nagka-problema ha. I'm just one call away. O sige na, salamat. Nang makauwi ng bahay si Jeric ay napakunot ang noo sa pag-iisip. Gulat na gulat siya nang makitang nasa bahay na nila ang kanyang mga magulang. Di ba nasa punerarya lang sila? Paano nila ako naunahan dito? Anong ginawa nila sa basement? Bakit doon sila lumabas? Anak, nandito ka na pala. Kumusta? Itinuro ba ni Castro ang lahat ng proseso sa loob ng punerarya? Opo, Dad. Good. I'm happy na nagkaka-interest ka na rin na patakbuhin ang negosyo natin. Soon malalaman mo pa ang lahat. Anong lahat, Dad? I mean, everything you need to know about our business. Kung paano mas mapabuti ito. Pero sa ngayon, wag muna nating i-pressure si Jeric, sweetheart. Of course. Mom, Dad, magpapahinga na po muna ako. Hindi ka ba sasabay sa amin kumain? Mamaya na lang po kakain, Mom. Gusto ko lang po muna magpahinga. O siya, sige anak. Pagkapasok ni Jeric sa loob ng kwarto niya, ay biglang tumunog ang cellphone niya.
sinugot niya uli ang tawag nang makita ang pinsan ng kumukontak sa kanya. O bro, nakauwi ka na ba? Nasabi mo na ba kila tita? Hindi pa bro, O akala ko ba sasabihin mo? may nadiscovery ako at gusto ko makumpirma kung tama bang hinala ko. Anong hinala bro? Kanina, nakita ko sila mami at daddy na lumabas sa basement. Di ba, nauna tayo umuwi? Ibig mong sabihin, diyan sila dumaan sa basement? Ang iniisip ko ngayon, baka may daanang nakatago sa basement papunta sa puninarya at doon nila nilulusot yung aswang. So, anong plano mo ngayon? Pupuntahan ko yung basement para makumpirma kung tama hinala ko. Isasama ako. Hindi kita pwedeng pabayaan na mag-isa lang, no? Baka nandun nga yung aswang at mapahama ka pa. Hindi, kaya ko na to bro. Magiging maingat naman ako eh. Kahit na, hintayin mo ako dyan. Ako nang bahalang gumawa ng rason kila tita at tito kung bakit dyan ako matutulog. Sige bro, salamat. Basta, hintayin mo ako dyan ha. Ilang sandali pa ay narinig ni Jeric ang kanyang ina na kumakatok at pinagbuksan niya ito ng pinto. Hindi na nabigla si Jeric nang makitang kasama ng kanyang ina si Jack. Jeric, anak, nandito si Jack. Dito daw muna siya magpapalipas ng gabi. Kung okay lang sa'yo dito sa kwarto mo na lang siya matutulog dahil magulo pa ang guest room natin eh. O bro, pwede ba akong mag-sleep over sa kwarto mo? Ha? Oo naman. Ikaw pa ba bro? Halika, pasok ka bro. O siya, maiwan ko na kayo dito. Matutulog na din ako. Kumain na lang kayo sa baba kung nagugutom kayo ha. Okay ma'am, ako na pong bahala kay Jack. Oo nga tita, salamat po na marami ha. Walang anuman Jack. O sige, matutulog na ako. Dali bro, isarado mo na kagad ang pinto. O sige, so ano na ganap? Maya-maya, pagtulog na lahat, pwede na tayong pumasok sa basement. Kinakabahan ako sa plano mo bro. Baka bigla tayong sunggaban ng aswang na yun. Bakit? Naduduwag ka na ba? Ipapaalala ko lang sa'yo na lalaki tayo bro ha. Alam ko naman yun, pero hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng aswang na yun sa atin. Basta, kumalma ka lang okay? Kung ayaw mo dahil natatakot ka dito ko na lang sa kwarto. Hindi! Siyempre sasamahan kita. O sige, wala nang atrasan yan ha. O bro, gising pa ba sila? Tahimik na. Tulog na yata. Halika na sa kusina. Kunwari kakain tayo kung sakali man na marinig nila tayo o magising sila. Mauta ka talaga. Lumabas na sila ng kwarto at bumaba ng hagdanan upang magtungo sa kusina. Nang makitang tulog na ang mga magulang ay nagpasya na silang gawin ang plano. Walang tao bro. Tara na. Sige, mauna ka. Dito lang ako sa likod mo. Huwag kang maingay ha. Bro, ang dilim naman dito. Malakas ang kutob ko na nandito yung alaga nilang aswang. Pero anong gagawin mo pag nakita mo nga na nandito? Basta, sumunod ka lang sa akin. Ang baho bro, parang may patay na hayop. Kung nandito yung sigbin, tatapusin ko na siya. Bro, teka lang. Baka trap to, delikado. Kung trap man to, di harapin natin. Huwag kang duwag bro. Bigla niyang binuksan ang pinto. Sa loob, naroon ang sigbin. Nakayuko ito at kumakain ng kung ano-anong hayop na hindi na nila mamukhaan ng itsura dahil lasog-lasog na. Jeric, uy, huwag kang papasok. Sinasabi ko na nga be, tama ako. Narito siya. Jeric, wag! Hindi tayo handa. Wala nang atrasan to bro. Jeric, please! Baka mamatay tayo rito. Kayang-kaya ko to bro. Halimaw yan, kaya dapat patayin. Di ba nandito lang tayo para kumpirmahin na tamang inala mo? Bakit di na lang natin sabihin kina tito at tita? Dito ka lang, ako na ang bahala. Papatayin kitang halimaw ka! Agad na tumakbo palapit si Jeric dala ang kahoy na pamalo. Pero bigla siyang tinamaan ng matinding puwersa mula sa sigbin. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ng nilalang. At ang mga pangil nito ay bumaon agad sa balikat ni Jeric. Iwinasiwa siya nito at saka tumilapon sa sahig. Ang dugo mula sa sugat ay umago sa kanyang braso. Ah! Sakit!
Jeric! Jeric! Tumakas ka na, Jack! Hindi kita pwedeng iwan dito! Dali, tumayo ka na! Jack, tumakbo ka na! Mabilis na kumilos ang Sigbin upang atakihin ang magpinsan. Sinubukan pa nilang kalabanin ito pero bumaon ang kuko ng Sigbin sa likod ni Jack. Rico! Ako na lang ang patayin mo, halimaw ka! Hindi, Jack! Tara na, lumabas na tayo! Hindi ko na kaya, bro. Dali na, palapit na naman siya. Jeric! Jack! Kayo palang dahilan kung bakit nagkakaingay dito sa basement! Dad! Bumigkas ng orasyon si Danilo habang nakatitig ng bariin sa Sigbin. Sa bawat salitang bumalot sa basement ay napatras ang aswang. Sa huli, ito'y tuluyang huminto sa pag-atake at hindi na gumalaw pa, na parang maamong pusa. Umalis na kayo dito! Bilisan niyo na! Halika na, bro. Kumapit ka sa balikat ko, aalalayan kita. Sakit! Kaya mo yan. Konting lakad na lang. Dali mo ako sa sofa. Diyos ko, ano nangyari? Yang magaling mong anak, mahilig mangailam kaya yan ang napala. Nakagat po siya ng sigbin. Nakagat siya ng sigbin? Opo, tita. Diyos ko. Teka, kukuha ko ng bawang para magamot natin ang sugat mo, anak. Tisin mo lang ang sakit, ha? Mahapdi ito. Pagkatapos kong gamutin si Jeric, gagamutin ko rin ang sugat mo, Jack. Grabe, ang hapdi. Naku po, parang ayaw ko na po yata, tita. Ang sama ng pagngiwi ni Jeric, oh. Hindi pwede. Nakalmot ka ng sigbin. Kailangan niyang gamitin. Sige po. Ano ba kasing ginawa niyo? Sino nagsabing pwede kayong bumaba doon? Dad, gusto ko lang pong malaman ng totoo. Anong totoo, Jeric? Halos mamatay na kayo ng pinsan mo doon. Kung ano ba talagang tinatago niyo doon? Ang lugar na yon ay hindi para sa inyo. Hindi niyo alam ang pinasok ninyo. Pero bakit may sigbin dito sa basement natin, ha? Ano yun? Alaga niyo, Dad? Nililihim niyo pa sa akin? Nakita ko ang lahat kanina sa puninarya. At alam ko din na may daan sa basement papunta sa puninarya kung saan niyo ginagawa ang kababalaghan. Oo, tama ka, Jeric. Tama ka din sa nakita mo. Sigbin yon. At oo, alaga ko yon. Ngayon, alam mo na ang totoo. Anong klaseng tao ka ba para mag-alaga ng aswang? Halimaw yan at pwede ka ding patayin yan. Hindi mo naiintindihan. Hindi basta-basta sigbin yan. Matagal na itong nasa pamilya natin. Ginagamit yan bilang pampaswerte sa negosyo. Matagal nang nananahimik. Makinig ka sa ama mo, Jeric. Tingnan mo, munti ka pang mamatay. Diyos ko naman, oh. Napakadesperado nyo. Hayaan nyo na ako. Okay lang to. Malayo sa bituka. Hindi pwede. Huwag na matigas ang ulo mo, Jeric. Desperado na akong desperado. Pero lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Dad, muntik na ako mamatay kanina. Pumapatay siya ng tao kaya pwede din kayong patayin ng halimaw na yon. Dahil nagpunta ka at ginambala mo ang nananahimik kong alaga. Gusto ko lang namang itama ang pagkakamali nyo eh. Alonsa, ikaw na nga ang bahala dito. Ayoko na munang makita ang pagmumukha ng magaling mong anak. Dad, pakinggan niyo ako. Tama na, Jeric. Hindi namin pwedeng patayin ng sigbin dahil alaga namin yon. Ang nilalang na yon ang nagbigay sa amin ng swerte. Totoo po ba talaga yon, tita? Akala ko po kasi kwentong pantasya lang yun eh. Totoong nagdadala ng swerte ang sigbin, Jack. Hindi namin pwedeng patayin ito at kailangan namin itong pangalagaan. Masyado po kayo nasisilo sa pera. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman nilang may alaga kayong aswang sa bahay natin? Pwede ba, Jeric? Ayoko magalit sa'yo. Huwag ka masyadong magmagaling na parang alam mo na ang lahat ng bagay sa mundo. Papunta ka pa lang, babalik na kami ng ama mo. Natatakot lang po ako para sa inyo, ma'am. Bakit di nyo maintindihan yun? Naiintindihan ko pero matanda na kami at alam na namin ang ginagawa namin. Pero tita, matanong ko lang po, saan po ba nanggaling yung sigbin na yun? Bakit po siya napunta sa inyo? Sa isang mangkukulam. Mangkukulam? Di ba gumagamit ito ng itim na mahika? Hindi nyo dapat tinanggap ang sigbin, ma'am. Tinuruan naman kami kung paano hawakan sa leeg ang sigbin para sumunod sa amin. Kaya hindi ka dapat mag-alala para sa amin. Kahit na po, ma'am. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na ang daddy mo.
Siya na ang bahala sa lahat. Gusto ko sana na magkaayos na kayo. Pasensya na po, ma'am. Pero tutol talaga ako sa ginagawa niyong pag-aalaga sa halimaw. Jack, alalayan mo ang pinsan mo sa kwarto para makapagpahinga na kayo. Opo, sige po tita. Agad na inalalayan ni Jack si Jeric habang naglalakad papunta sa kwarto. Pagkapasok nila ay dahan-dahang humiga si Jeric sa kama. Bakit ba ayaw niya akong pakinggan, bro? Muntik na tayong mamatay kanina, bro. Siguro tama si tita na hayaan na lang natin si tito. Kita mo naman kanina kung paano niya napaamo yung sigbin. Kaya sa tingin ko, hindi siya sasaktan nito. Ewan ko ba, bro? Pero gusto kong hanapin yung mangkukulam na nagbigay sa kanila ng sigbin. Gusto ko siyang pakiusapan na bawiin ang ibinigay niyang halimaw sa mga magulang ko. Mahirap yata yan, bro. Pupuntahan at hahanapin mo pa sa bundok ang bahay niya. Kailangan ko sumugal dito sa planong naiisip ko. Hindi ko pwedeng baliwalain na nagpapakabaliw sila. Sa kakapaniwala na swerte ang alaga nilang sigbin. Bro, alam kong desperado ka na mapaalis ang sigbin. Pero may isa pa akong naiisip na solusyon kaysa makipagkita ka sa mangkukulam. Ano yun? May albularyo akong kilala na makakatulong sa atin. Si Kaadan, isang matandang albularyo na naninirahan sa bundok. Alam natin pareho na wala tayong ideya kung anong kahinaan ng mga aswang kaya kailangan natin ng tulong ng eksperto. Kung gusto mo talagang mapalis ang sigbin na aswang, kailangan natin ng tulong ng taong may karunungan talaga. Sa bagay, tama ka. Sige, puntaan natin ang sinasabi mong albularyo. Sige bro, pupuntaan natin siya bukas. Sa ngayon, magpahinga ka na muna at magpagaling. Nak ng tinapay talaga oh. Mahapdi yung sugat ko eh. Saglit, may medicine kit ba kayo rito? Kukuhanan lang kita ng pain reliever. Nandun, sa cabinet. O sige, kukuha lang ako para makainom ka at makatulog. Sige bro, salamat. Oh, eto na. Panigurado naman na gagaling ka na dyan. Nilagyan na ni tita ng bawang kanina eh. Kaya siguradong mahapdi talaga. Ang alam ko, bawang ang kinatatakutan ng mga aswang. Yan ang napapanood ko sa TV. Eh di, pwede natin yung gamitin para mapalayas ang sigbin. Oo, pero sabi mo nga, hindi tayo eksperto. Kaya kailangan muna nating puntahan yung sinasabi mong albularyo. O sige bro, o siya, matulog na tayo. Kinabukasan ay maagang nagising si Jeric at ginising na rin niya si Jack nang may marinig siyang ingay sa labas. Ha? Ano yun? O nga bro, tara, labasin natin. Bakit nagtatalo yata si na mama at dad? Tara, lapitan mo na. Ma'am? Dad? Ano pong nangyayari? Bakit kayo nagtatalo? Nakawala ang sigbin. Nilayasan na tayo dahil sa ginawa nyo. Danilo, tama na ang paninisi sa anak natin. Munti ka na siyang mapahamak kagabi tapos magagalit ka pa sa kanya. Eh sino bang hindi magagalit sa ginawa niya? Putya naman oh. Paano ng negosyo, Alonza? Hindi pwedeng mawala sa atin ang sigbin. May sapat na ipon naman na tayo, Danilo. Tsaka siguro naman kahit wala ang sigbin, kumikita pa rin naman tayo. Anong ipon? Napupunta nga lang lahat sa luho mo eh. Tapos sasabihin mo sa akin na okay lang dahil may sapat na tayong ipon ngayon. Pero kapag wala na tayong pera, sasabihan mo ako na wala akong kwentang asawa. Diyan ka naman magaling eh. Sinusumbatan mo ba ako sa binibigay mo? Masamang asawa na ba ako sa iyo, Danilo? Ma'am, Dad, tama na. Magsama-sama kayo ng anak mo. Kailangan kong mahanap ang alaga ko. Ma'am, mas importante pa yata sa kanya yung aswang na yun kaysa sa atin na pamilya niya. No, iho. Kasalanan ko ito. Ang sama ko na palang asawa sa kanya. Masyado akong demanding at hindi na kontento sa kung ano lang ang kayang ibigay sa akin noon. Kaya naging gahaman din sa pera ang daddy mo. Naintindihan ko na gusto niya lang ibigay sa akin ang kagustuhan ko. Naging maluho rin ako. Ma'am, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Susundan po namin si Dad. Hindi ko po siya hayaang mapahamak. Nandito din po ako, tita. Tutulungan ko si Jeric. Salamat, iho. Tara na, Jack. Mami, dito lang kayo ha. Mag-iingat kayo dito. Huwag ka mag-alala sa akin, anak.
Sige na, umalis na kayo. Ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin nila mahanap ang ama ni Jeric. Hindi rin nila masumpungan kung saan nagpunta ang Sigbin. Nako, mahirapan tayong hanapin ng Sigbin. Hindi ito lumalabas sa araw eh. May naisip akong plano, Jack. Anong plano? Kailangan natin gumawa ng patibong para sa Sigbin. Bibili tayo ng karne ng baboy at yun ang ilalagay natin sa likuran ng bahay. Ang alam ko, nung bata pa ako may daanan doon papunta sa basement. At sa tingin ko, doon dumaan ang Sigbin. Sa tingin mo ba, babalik pa yun sa basement nyo? Hindi ko alam pero malakas ang pang-amoy ng mga aswang na yon sa kwentong naririnig ko O sige, gawin natin ang plano mo. Pero teka, nakauwi na kaya si Tito Danilo? Nahanap na kaya niya yung Sigbin? Di ba sabi mo, malabong mangyaring magpakita sila sa araw? Kaya sigurado kung hindi pa nakikita ni Daddy ang aswang na yon. Pero kung sakali na bumalik man ang Sigbin, wala na rin tayong laban sa kanya, bro. Magdala tayo ng maraming bawang. Di ba yun yung kinatatakutan ng mga aswang? Sapat na ba yun para matalo natin ang aswang na yun? Nag-iisa lang siya. Dalawa tayo. Wala lang tayong panlaban na dala nung magpunta tayo sa basement kaya tayo natalo. Basta, magtiwala ka sa akin, bro. Sige. Tara na sa palengke. Bumili na tayo ng karning gagamitin bago pa dumilim. Tsaka maraming bawang. Makalipas ang ilang oras ay nakabalik na sila galing sa palengke. Pero sa likuran ng bahay sila dumaan para hindi sila makita ng mga magulang ni Jeric. Tama ba itong ginagawa natin, bro? Oo. Sige lang. Ilagay na natin ang lahat ng karne bago sumapit ang gabi. At dun sa likuran ng malaking puno na yon, dun tayo magtatago. Huwag mong kalimutang dalhin ng mga bawang Maglagay ka sa bulsa mo para kung sakaling atakihin tayo ng aswang may panlaban tayo. Bro, nakabahan ako. Okay na ba yung mga sugat mo? Medyo masakit pa din, pero huwag ka mag-alala. Malayo to sa bituka. Siyempre, nag-aalala lang ako sa'yo. Malapit nang dumilim Lumulubog na ang araw O dali na, doon na tayo sa likuran ng puno. Ilagay na natin ang mga bawang sa bulsa natin. Agad na silang nagtago sa likuran ng punong kahoy hanggang sa sumapit na ang gabi. Matyaga silang naghintay sa pagdating ng halimaw. Wala pa rin ako nakikita. Basta, hintay na lang natin. At teka, may kahoy na pamalo dito, hawakan mo. Susugurin ba natin? Hahanap lang tayo ng tamang tiyempo. Relax ka lang dyan. Akala ko sa pelikula ko lang nakikita yung aswang. Pati rin pala sa totoong buhay. Di ko akalaing malalagay ako sa ganitong sitwasyon, bro. Pasensya na kung nadamay pa kita. Kung natatakot ka pwede ka namang umatras, bro. Gagi ka yata Hindi ako pinanganak na duwag, no? Hindi kita pababayaan dito. Bro, ayan na. Bakit palaging nakatuwad ang nilalang na yan? Tapos, tingnan mo patras siya maglakad. Parang aso na kambing pero ang talim ng pangil. Grabe, nakakatakot. Tingnan mo, parang gutom na gutom siya. Sinunggaban ka agad yung karne. Anong gagawin natin? Anong plano mo? Kailangan natin siyang patayin. Kakayanin kaya natin, bro. Kailangan natin ng tulong. Ako ang unang susugod. Kapag sa tingin mo nahihirapan na ako, tsaka ka rumesbak. Teka lang. Utsangin na naman nakakatakot. Sige na, wala na tayong oras. Hindi ko na hayaang makatakas ang halimaw na yan. Dahan-dahan namang lumabas si Jeric mula sa pagkakatago at tumakbo palapit sa Sigbin upang atakihin ito. Mabilis ang bawat tibok ng puso niya habang papalapit sa halimaw. Kumikinang ang mga mata ng aswang sa dilim habang patuloy nitong nilalapa ang karne ng baboy. Hindi agad nito napansin nang lumapit ang binata. Ngayon na ang tamang oras. Halika dito, halimaw! Jeric, mag-iingat ka! Pucha, yan ang nababagay sa'yo! Ayan, sige! Banata mo ba? Bugbugin mo ng mainam! Pagsisipahin mo! Gumanti ka sa ginawa niyang pananakit sa atin! Siraulong yan! Umatras ang Sigbin dahil sa sakit mula sa mga atake ni Jeric. Tumalon nito pataas at lumutang sa hangin. Pagkatapos ay hinampas si Jeric gamit ang buntot nito at kaagad na tumilapon ang binata. Jeric!
Banata mo na, Jack! Eto na! Umanda kang halimaw ka! Ang bawang, gamitin mo! Agad namang sumugod si Jack at tinampas ng kahoy ang balikat ng halimaw at sinabuyan ng bawang. Umatungal ang Sigbin sa sakit at nangingisay na bumagsak sa lupa. Nakita mo yun? Nasasaktan siya sa bawang. Sige pa bro, tapusin na natin to. Langya na mga hayop ka. Mamatay kang aswang ka. Itong nababagay sa'yo! Jack! Jeric! Tigilan niyo yan! Dad! Tito! Hayaan niyo na siya! Bakit ba kayo nangingialam? Bakit niyo pinatakas ang aswang? Mamalasin ang negosyo natin kapag namatay ang Sigbin. Hanggang ngayon ba? Negosyo at pera pa rin ang iniisip niyo, Dad? Oo, dahil yan ang bumubuhay sa atin. Hindi ako nagpapabuhay sa inyo. May sarili akong pinagkakakitaan. Paano naman kami ng mami mo? Paano ko may bibigay ang luho niya? Paano ko siya mabibigyan ng marangyang buhay, Jeric? Hindi ko alam sa inyo. Isa lang ang masasabi ko. Kapag may napahamak o nadamay pa na tao sa baryo natin dahil sa kalokohan ninyo, hindi ako magdadalawang isip na talikuran kayo. Sige, ipakita mo kung sino ka. Simula nang magpunta ka ng Maynila ay lumaki na ang ulo mo. Ang tapang mo na! Tama naman po si Jeric, Tito eh. Mas delikado kapag may nadamay pang ibang tao. Sa tingin ko pa lang sa aswang na yun eh, mukhang papatay talaga ng tao. Baka pati kayo eh, ipagkanulo ng alaga nyo. Hindi nyo naintindihan. Kung ayaw nyo sa alaga ko, huwag na kayong makialam. Yan na kayo. Kailangan ko siyang mahanap at mapaamo. Alis na ako! Ay nako, kung di siya nakialam, edi sana napatay na natin ang Sigbin na yun. Tuluyan na talaga nasilaw sila Tito sa perang nagmumula sa negosyo nila, sa pinaniniwalaan nilang swerte. Ang kinatatakot ko ngayon ay lahat ng swerte ay may dala ding kamalasan, Jack. Subukan mo kumbinsin si Tito bago pa mahuli ang lahat. Nagpasya ng umuwi ang dalawa. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong naman sila ng ina ni Jeric. Baka sa mukha ng ginang ang labis na pag-aalala nang makita sila. Anong ginawa niyo sa Sigbin? Bakit nagkasugat-sugat ang katawan nun? Sinabi na naman ni Daddy sa inyong nangyari, no? Nakita ng dalawang mga mata ko, Jeric. Kayo ang may kagagawan nun. Pinatakas na nga namin eh. Kaya dapat maging masaya na si Dad. Ah! Ha? Boses ni Daddy yun ah. Sa basement bro. Danila! Langya, binalik niyo sa bayang Sigbin? Oo anak. Tara Jack, kumuha ka ng pamalo sa gilid. Nagmamadali silang bumaba sa basement. Nakita nilang sinusunggaban ng Sigbin si Danilo. Pilit namang hinaharang ni Jeric ang halimaw para hindi na atakihin ang kanyang ama. Sinibuyan na magpinsa ng bawang ang halimaw kaya bagya itong umatras. Pagkatapos ay sumugod sila gamit ang pamalong kahoy. Pero tinamaan sila ng buntot ng Sigbin at tumilapon sa pader. Ah! Langya! Lakas nun ah! Putik! Parang bakal ang buntot niya bro! Jeric! Jack! Umalis na kayo dito ma! Kami na ang bahala dito! Umalis na kayo ni Daddy! Habang bumabangon sina Jeric at Jack, muling umatake ang Sigbin. Tumilapon silang muli sa lakas nito. Nang susunggaban na sila, biglang umusal ang orasyon si Danilo. Bigla namang napatigil ang Sigbin sa pag-atake at unti-unting kumalma saka umatras. Paano niyo nagagawang pakalmain siya, Dad? Ang galing! Alaga ko pa din siya, Jeric. Pero munti ka na niyang patayin kanina, Dad. Dahil sugatan siya. Galit siya kaya siya nagwawala. Bakit hindi niyo pag ginamit ang orasyon na yung kanina? Muntik na niya kayo mapatay. Pilit ko pang inaalala ang isang salita na nakalimutan ko kanina. Hindi basta-basta inuusal ang orasyon kapag hindi ka sigurado kung tama ba ang salitang bibitiwan mo. Kanina, nawala ko sa isip ko nang makita ko ang galit niya. Mabuti pa lumabas na kayo habang kalmado pa ang Sigbin. Halika na bro, doon nyo na lang ituloy ang usapan nyo sa labas. Bakit hindi na lang natin siya patayin? Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Jeric. Lumabas na tayo bago pa kayo mapahamak dito. Bumuga ng malalim ang paghinga ni Jeric at lumabas na sila sa basement. Inalalayan naman ni Alonzo ang asawa dahil may mga sugat ito kaya medyo hirap sa paglalakad. Delikado buhay natin dito hanggat buhay pa ang halimaw na yon.
Kaya ko siyang kontrolin, Jeric. Ano ba naman? Muntik na nga kayo mamatay kanina kung hindi kami dumating. Nagwawala lang siya dahil sa sugat na ibinigay niyo sa kanya. Kaya nga, sa ngayon kalmado pa ang aswang na yun. Pero paano kung bigla na naman siyang magwala? Paano kung mapahamak na naman kayo ulit? Nakita mo naman kanina, hindi ba? Napakalma ko ang alaga ko. Tama na yan. Tigilan nyo na ang pagtatalo. At ikaw, Jack, umuwi ka na. Hindi po ako uuwi, tita. Hindi ko po iiwan si Jeric dito. Nag-aalala po ako sa pinsan ko. Sige, kung yan ang gusto mo. Sweetheart, halika dito at gagamutin ko ang sugat mo. Tita, dali na lang kaya natin siya sa malapit na klinik. Hindi pwede. Anong sasabihin ko doon? Nakagat ako ng aso? Magkaiba ang aso sa sigbin at alam namin kung ano ang gamot dito. Tara na sa loob, Jack. Hayaan mo na sila dyan. Kaya na nilang sarili nila. Sige, tito, tita. Sasamahan ko lang po si Jeric sa kwarto niya. Pagkapasok nila sa loob ng silid ay nagubad ng damit si Jeric. Sakay tinapon nito ng marahas sa kama. Inis na inis siya sa mga magulang kaya napahilamos na lang siya ng muka gamit ang 2 palad. Ay nako, di ko na alam ang gagawin ko, bro. Nababaliw na talaga ang mga magulang ko. Oo nga eh. Akalain mo yon, muntik nang mamatay si Tito kanina, pero hindi niya pa rin magawang patayin ng aswang na yon. Pati din tayo muntik nang mapahamak eh. Pero ang sigbin pa din ang iniisip nila. Paano kung may iba pang tawang mapahamak dahil sa kabaliwan nila? Sa paniniwalang pampaswerte ang halimaw na yon. Yun din nga ang iniisip ko. Malakas ang kutob ko na maghahasik ng kasamaan ng aswang na yon. Ako din naman, kaya hindi kita magawang iwan dito sa mansyon. Hindi na kayo ligtas dito eh, dahil may halimaw sa loob ng bahay nyo. Salamat talaga, bro, ha. Salamat sa lahat ng tulong mo. Wala yung bro. Teka, saglit lang. Tatawagan ko muna si Cindy. Marami pala siyang missed calls. Mag-aanap na lang ako ng irarason ko sa kanya. Sige, bro. Pagkalabas ni Jack ay nahiga naman si Jeric sa kama. Dahil sa inis, hindi niya na malayang nakatulog na pala siya. Naalimpungatan naman siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Uy bro, okay ka lang? Okay lang ako. Akala ko kasi... Akala mo, Sigbin. Nagka-trauma ka na yata, bro. Puntaan natin yung albularyo na sinasabi mo, Jack. Gusto ko magkaroon ng sagot ng mga tanong sa utak ko. Hindi ako kampante at malakas ang kutob ko na malalagay sa kapahamakan ng buhay ng mga magulang ko dahil sa sigbin na yun. Sige bro, parang na rin siya ikakapanatag ng loob mo. Bukas na bukas aalis tayo. Kinabukasan ay naglakad na sila papunta sa bukid kung saan nakatira ang albularyong kilala ni Jack. Pagdating nila sa maliit na kubo nito ay kagad silang kumatok. Tao po! Tao po! Bro, sigurado ka bang dito ang bahay niya? Oo bro, sigurado ako. Sino kayo? Ano kailangan niya? Kaadan, nandito po kami para humingi ng tulong sa inyo. Ano bang may tutulong ko sa inyo? May alaga pong sigbin ng mga magulang ko at gusto ko po sana na patayin ito dahil naniniwala ako maaaring mapahamak ang buhay nila kapag ipinagpatuloy pa nilang pag-aalaga sa halimaw. Muntik na nga po mamatay yung tatay ko sa kamay ng sigbin kung hindi po kami dumating. Sige, pumasok muna kayo. Sa loob natin pag-usapan yan. Sige po, maraming salamat po. Ito, umupo kayo. Totoo ba ang sinasabi mo, iho? Kaadan, 2 beses na po namin pinagtangka ang patayin ito, pero nabigo kami. Pinoproteksyonan ng ama ko ang halimaw na yon. Ang sigbin ay isang nilalang na hindi gawa ng Diyos. Gawa ito ng kadiliman. Isang hayop na espiritual na alaga ng mga mangkukulam o aswang. Hindi siya basta-basta hayop. Kalag ito, kaluluwa ng isang nilalang na isinakripisyo. Sinong mangkukulam kaya ang nagbigay ng nilalang na ito sa iyong ama? Hindi ko rin po alam eh. Sabi po ng mga magulang ni Jeric, pampaswerte raw ito. Totoo po ba yun? Pampaswerte sa una. Oo, pwedeng magdala ng yaman, pero may kapalit. Kaluluwa ng inosente, kamalasan at kamatayan.
Hindi nagbibigay ng biyaya ang Sigbin. Ninanakaw nito ang buhay ng iba upang buhayin ang swerte ng kanyang amo. Ganun nga po nangyari, kaya pala ang mga bangkay ginagawa nilang alay sa halimaw na yon. Para pong nababaliw na sila sa pagsamba sa halimaw na yun Pati ako, ayoko nang matulog sa takot na baka umatake ito ulit. Pansin mo bang patras ito kung maglakad? Kayang-kaya ka nitong patayin kung gusto ka nitong kunin. Mas malakas ito kapag hindi mo siya hinaharap. Doon ito mas mapanganib. Paano po ba ito pinapatay? Sinabuyan po namin ito ng bawang pero parang nasanay na yata ang katawan niya. Kaya hindi na siya tinatablan. Hindi sapat ang bawang lamang, iho. Hindi ito pwedeng barilin. Hindi rin kayang saksakin ng ordinaryong kutsilyo. Kailangan ng itak na pinadugo sa ilalim ng buwan. Isang orasyon sa tubig. At kailangan mo itong atakin lagi ng harapan. Pero higit sa lahat, kailangang may isa sa mga magulang mo ang bumitaw sa pag-aalaga sa halimaw. Pero ayaw nila Kahit na muntikan na kaming mamatay. Masyado silang nabaliw sa ideya na pampaswerte ito. Kinokontrol ng Sigbin ang mga magulang mo. Huwag mong hahayaan ito bago pa maging huli ang lahat. Teka, kaya po ba nitong kontrolin ng mga magulang ko? Oo, kapag masyado ng matagal ang ugnayan nila, nagiging parang pamilya na nila ang Sigbin. At kapag ganun na, hindi na nila kayang iwan ito. Para na silang alipin na hindi nila alam. Paano namin sila may liligtas? May isasagawa kong ritual para simulan ng putol kadena. Bago natin simulan ang ritual, kailangan muna kayong malinis hindi lang ang katawan nyo, kundi ang kalooban ninyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan wala kayong kinikimkim na galit, takot o pagdududa. Dahil kapag may alinlangan, doon sinasalakay ng Sigbin ng kahinaan. Kailangan nating simulan ng paglilinis. Paano po ang paglilinis? Gagawan ko kayo ng tubig na may dahon ng alagaw, asoge at langis ng nyog. Habang nililinis ang katawan ninyo, kailangan niyong banggitin ng orasyon. Isa-isang hakbang ito. Dito muna sa bukid gagawin. Huwag kayong babalik sa bahay ninyo nang hindi pa natatapos ang ritual. Anong orasyon ba yan, Kaadan? Itong libro na ito ang gagamitin ninyo. Nandito ang mga salitang kailangan nyong sambitin. Dinala ni Kaadan sina Jeric at Jack sa batis na di naman kalayuan sa kubo. Nilagyan niya ng mga dahon ng tubig. Saka pinapaligo sa kanila habang binibigkas nila ang orasyon mula sa lumang libro. Pagkatapos, iniabot niya ang pulang telang may bordang sinaunang simbolo. Isuot nyo ito sa loob ng damit ninyo. Huwag nyong aalisin. Para saan po ba ito? Agimeta po ba ito? Hindi pa. Yan ay panangga. Pero huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko kayo ng anting-anting na magagamit laban sa Sigbin. Salamat po sa tulong niyo, Kaadan. Ako ay binigay ng Diyos upang tulungan ng mga taong lumalaban sa kasamaan. Kaya wala kang dapat na ipagpasalamat. Kahit na po, hindi niyo po kami kilala pero pinili niyo pa rin kaming tulungan. Dahil yun lang dapat. O siya, halina kayo. May ipapakita ko. Binuksan ni Kaadan ang kahon. Nakita nila ang lumang itak na may nangingitim na talim. Pero alam ni Jeric na matalim yon dahil sa maganda ang pagkakahasa. Itak na pinadugo sa kabilugan ng buwan. Hindi ito basta-bastang itak. Pinanday ito mula sa bakal na natunaw sa pagtama ng kidlat at sinawsaw sa dugo ng puting manok. Kailangan makumbinsin niyo ang isa sa mga magulang mo na bumitaw. Kahit isa lang. Kapag naputol ang ugnayan, manghihina ang Sigbin. Paano po kung hindi namin sila makumbinsi? Kailangan mong gawin yon bago pa dumating ang sunod-sunod na kamalasan. At pwedeng humantong pa ito sa kamatayan. Para magawa ang pagputol sa ugnayan,
kailangan nilang bitiwan ng isang bagay na may kaugnayan sa swerteng dala ng Sigbin at sirain ito. Isang bagay? Tulad po ng ano? Alam na ng mga magulang mo yan. Alam nila paano pumasok kaya alam kong alam din nila papaano lumabas. Sige po, Kaadan. Kailangan na po namin umalis. Kailangan na namin bumalik sa mansyon. Sandali lang. May ibibigay pa ako sa iyo, iho. Ano po ba yan, Kaadan? Iho, ito ang anting-anting na magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa Sigbin. Hindi ito ordinaryong agimat. May kapangyarihan itong humigop ng lakas mula sa kalikasan at kapangyarihan ng mga sinaunang espiritu. Buksan mo na ang kahon. Binuksan ni Jeric ang maliit na kahon at tumambad sa kanya ang isang kakaibang amulet. Ito'y isang piraso ng kristal, kulay asul at berde, na tila kumikislap. Sa gitna ng kristal ay isang imahe ng ahas na umuusli mula sa bato. At ang mga mata ng ahas ay may nakakatakot na ningning na parang buhay na buhay. Ang gilid ng kristal ay napapalibutan ng mga simbolo ng araw, buwan at mga bituin. Nakakamangha, kumikinang, Kaadan. Ang gara, bro. Parang may superpower sa loob. Isuot mo na at ingatan mo yan, iho. Ano po ang gagawin ko dito, Kaadan? Isusuot ko lang po. Kapag nararamdaman mong papalapit na ang Sigbin, hawakan mo ang anting-anting at magkakabisa na ito upang magsilbi yung proteksyon laban sa halimaw. Salamat po, Kaadan. Gagawin namin ang lahat upang magtagumpay. Ang tunay na lakas ay nasa iyong kalooban, iho. Ang anting-anting ay isang proteksyon, ngunit huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot. Gamitin mo ito ng may tapang. Opo, Kaadan. Hindi ko po kayo bibigoin. Sa ngayon, kailangan na po naming umalis para kausapin ang aking ina at kumbinsin siyang bitiwan ng paniniwala sa swerte. Sige, mag-iingat kayo. Opo, Kaadan. Tutuloy na po kami. Paalam po, Kaadan. Maraming salamat po. Pagkatapos nilang magpaalam ay naglakad sila ng ilang oras para makabalik sa bahay. Pagdating nila sa bakuran ay ramdam agad ni Jeric ang kakaibang lamig ng hangin na nagpatayo ng balahibo niya sa katawan. Bro, parang may mali ah. Tahimik masyado. Tara na, kailangan na natin kausapin si Mami. Alam kong may chance na makumbinsi ko siya. Sana nga, bro. Gusto ko na din matapos ang lahat ng ito eh. Bumalik na sa normal kong buhay kasama si Cindy. Bro, salamat talaga sa pagpili mong samahan ako sa laban na to, ha. Aba, tulad nga ng sinabi ko, hindi lang tayo magkaibigan, kundi magpinsan pa. Kaya walang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Basta, salamat talaga. O siya, tara na. Pumasok na tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad silang sinalubong ng impit na pag-iyak. Mula sa sala, natanaw nila ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng sofa. Umiiyak ito at yakap-yakap ang isang larawan ni Jeric. Mami? Anak, ikaw nga yan. Diyos ko, akala ko na paano na kayo. Akala ko iniwanan mo na kami ng daddy mo. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Kanina lang kami nag-away ng papa mo dahil sa Sigbin. Ha? Nag-away po kayo dahil sa Sigbin? Oo, anak. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Sinabihan ko siya na palayain na ang Sigbin. Nag-alala na ako sa inyo. Kung nasan kayo? Hindi ko na alam kung ligtas pa kayong dalawa. Tama po kayo, ma'am. Kaya nga po kami bumalik dito para sabihin sa inyo yan. Kailangan nyo na pong bitiwan ng pag-aalaga nyo sa Sigbin. Oo, anak. Gusto ko sanang sukuan ito dahil nagwawala na ito sa kulungan niya. Wala na itong naidudulot kundi panganib. Pero ayaw ng daddy mo, anak. Ayaw niyang makinig. Para sa kanya, ang Sigbin ay bahagi na ng ating tagumpay at yaman. Ayaw niyang mawala yung kapangyarihang hatid nito. Kailangan natin kumbinsin si Tito. Kung hindi, lalala pa ang lahat. Mami, ito pong ibinigay sa amin ni Kaadan. Hindi po ito basta-basta alahas. May kapangyarihan na ito para protektahan ako. Pero sabi ni Kaadan,
Kailangan isa sa inyo ni Papa ang bumitaw sa ugnayan sa Sigbin. Kung hindi, lalo lang po itong lalakas. Diyos ko, nag-aalala ko na makawala ang Sigbin dahil baka mapahama kayo ulit. Hindi lang kami. Tayong lahat, Mami. May babala na si Kada na sunod-sunod na kamalasan ang darating kung di natin ito aaksyonan. Anak, isa ako sa tumanggap ng Sigbin at nag-alaga nito. Ako na ang bibitaw. Huwag na nating hintayin pang may masaktan. Bro, paano kung sunugin na lang natin yung basement na kinalalagyan ng Sigbin? Hindi pwede. Dahil kapag nagkaroon ng sunog ang bahay, maaalarma ang mga taga-baryo. Pupuntahan tayo ng mga tao dito, pati na din ng mga pulis. Magkakaroon ng investigasyon at sa tingin mo, maniniwala sila sa Sigbin? Bukod pa doon, ay ang makakapatay lamang sa aswang na yon ay ang ibinigay ni Kaadan sa atin. Napatigil naman sila sa pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Alonza. Nagsabi ang ginang sa dalawa na sasagutin lang ang tawag. Tumango naman na magpinsan kaya tumahimik sila sandali. Nabigla sila sa bulalas na ginawa ng ginang dahil sa sinabi ng kausap sa kabilang linya. Ano? Diyos ko, ngayon lang? Ma'am, ano nangyari? Sino po yan? Nilooban daw ang puninarya at natangay daw lahat ng pera sa vault. May nabaril daw kaya kailangan kong puntahan ng daddy mo. Si Daddy? Kumusta? Okay lang ang daddy mo, pero kailangan ko siyang puntahan. Mami, kailangan niyo muna kaming tulungan. Nagsisimula na po ang kamalasan. At kapag hindi natin to naagapan, baka humantong pa ito sa kamatayan. Diyos ko, sige, teka, itong kwintas ko, kailangan kong sirain ito. Teka, kukuha ko ng martilyo. Ma'am, anong ginagawa niyo? Ito ang turo sa akin naman kukulam. Kailangan kong isakripisyo ang isang bagay na may kaugnayan sa Sigbin kung gusto kong kumalas sa pag-aalaga. Kailangan kong sirain ito para maputol ang ugnayan ko sa kanya. Ito pala sinasabi ni Kaadan. Isang bagay ang kailangan isakripisyo na may kaugnayan sa Sigbin. Etong kwintas ko na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon, Jeric. Pero wala na akong pakialam dahil galing ito sa swerteng dala ng Sigbin. Sigurado ka na pong isusuko niyo yan, ma'am? Sa ngalan ng aking kaluluwa at ng dugong ginamit sa kasunduan, ako'y bumibitaw sa ugnayan. Hindi na ako tagapangalaga. Hindi na ako tagatanggap ng biyaya. Lisanin mo ako at huwag ka na muling babalik. Mami, gumising po kayo. Ha? Anong nangyari sa kanya, bro? Bakit biglang nahimatay si tita? Hindi ko rin alam. Tara, dali natin siya sa ospital. Sige. Ma'am, ay sandali. Nagkakamalay na siya. Anong nangyari? Nahimatay po kayo, Mami, pagkatapos niyo pong sirain ng kwintas. Naputol ko na ang ugnayan, anak. Ano? Uy, ano yun? Anong kalabog yun? Parang galing sa basement, Ang Sigbin, galit siya. Ramdam ko. Naputol ang ugnayan namin kaya siya nagwawala. Kailangan natin siya pigilan bago pa may masaktan. Dala ko ang itak na ibinigay sa akin ni Kaadan. At ito rin, suot ko na ang anting-anting na ibinili niya. Panatag ako mapapatay ko na siya sa pagkakataong ito. Mag-iingat kayo. Hindi ordinaryong nilalang ang kaharap ninyo. Ma'am, puntahan niyo po si Dad. Kumbinsihin niyo siya na putulin ang ugnayan niya sa Sigbin. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Kayo din, Ma'am. Jack, tara na. Wala nang atrasan to. Dahan-dahan silang bumaba sa lumang hagdanan ng basement. Kinikilabutan sila habang naglalakad dahil sa mga kakaibang ingay na naririnig. Naririnig mo ba yun? Yung parang ungol na may halong sigaw? Oo. Tingnan mo, nagwawala siya, bro. Napakalakas niya. Pero di bang sabi ni Kaadan manghihina ang Sigbin kapag naputol ang ugnayan nila ng amo niya? Si Daddy, hindi pa niya sinusukuan ng Sigbin. Anong gagawin natin ngayon? Baka di natin kayanin, bro. Mas malakas yata siya kumpara nung una Magtiwala ka lang, bro. Tulad ng sinabi ni Kaadan, huwag mo hayaang pangunahan ka ng takot. Binuksan nila ang pinto at bumulaga sa kanila ang Sigbin. Malalaki ang mga mata nito at nanlilisik. Naglakad ito patras at biglang nawala. Bro, nawala siya! Sa kanan mo, bro! Jerry! Okay lang ako. Sa likuran mo! Langya kang halimaw ka!
Agad na dinampot ni Jeric ang itak at tinarap ang sigbin. Bigla itong nawala at sumulpot sa likuran niya. Pero mabilis niyang naputol ang braso nito. Napasigaw ang sigbin. Yumanig ang buong basement. Bro, tapusin mo na! Mamamatay kang halimaw ka! Bro, sa likod mo! Ah! Tuminapon siya sa pader dahil sa hampas ng buntot ng halimaw. Maya-maya'y pumulupot ito ng maigpit sa katawan ni Jack. Jeric! Hindi ako makahinga! Bitiwan mo siya! Ako ang harapin mo, halimaw! Ang higpit, bro! Bilisan mo! Langya! Bitiwan mo siya! Bro! Jack! Sakit! Bro, kapit ka lang! Ako nang bahala! Umanda kang halimaw ka! Biglang binitiwan ng sigbin si Jack. Saka marahas na itinapon at tumama ang binata ng malakas sa dingding at saka bumagsak sa sahig. Langya! Jack! Okay lang ako! Tapusin mo na ang laban, bro! Para sa'yo to, bro! Sakit! Diyan ka lang, bro! Ako nang tatapos sa halimaw na to! Sumugod si Jeric. Hawak ng maigpit ang itak at suot ang kumikislap na anting-anting sa kanyang leeg. Mabilis ang bawat galaw niya habang tinataga ang sigbin. Wala ka na masasaktan pa! Bro! Ang buntot niya, umilag ka! Bro! Tumalon si Jeric habang itinataas ang itak at buong lakas niyang inihataw sa balikat ng sigbin. Umatungal ang halimaw. Nangingisay ito pero buhay pa rin. Jeric! Ang dibdib! Sa dibdib mo siya tamaan! Itong nababagay sa'yo! Kumislap ang anting-anting na parang nabuhay at nagpamalas ng kapangyarihan. Kasabay nito ay ang marahas na pagsaksak ni Jeric sa dibdib ng sigbin gamit ang itak. Muling umatungal ang halimaw. Mas mabilis ang pangingisay nito at hindi na gumalaw. Ilang segundo pa ang lumipas at binawian na ng buhay ang aswang. Dahil sa kapangyarihan ng itak na ginamit ni Jeric at ang suot nitong anting-anting ay naging abo ang sigbin. Grabe! Angas mo, bro! Tapos na, bro. Wala na siya. Nagtagumpay tayo, bro! Oo, bro. Nagtagumpay tayo. Aray! Ano? Okay ka lang? May sugat ka ba? Gasgas lang ito, bro. Nabugbog lang ako. Ikaw kaya ang tumilapon sa pader. Kahit kailan talaga, mapagbiro ka pa rin. Napatigil naman sila nang marinig ang boses ng ama ni Jeric na papalapit sa kanila. Malapad ang ngiti nito nang tumingin sa anak kahit nangingilid ang luha. Jeric, anak. Dad, okay lang ba kayo? Nasaan ang sigbin? Pinatay ko na po, Dad. Alam ko pong labag sa kalooban nyo. Magalit kayo kung gusto nyo pero ginawa ko lang po ang tama. No, iho. Hindi ako galit at proud na proud ako sa'yo. Alam kong mali ako na nagtiwala sa swerte at munti ko nang nalagay sa alanganin ang buhay ng pamilya ko. Sana'y mapatawad mo ko, anak. Kasalanan ko din naman, sweetheart. Kung hindi sana ako naging maluho, ay hindi sana magkakaganito ang lahat. Hindi ka sana napilitang kumapit sa swerte. Dad, Mom, hindi naman po mahalaga kung mahirap o mayaman tayo. Ang mahalaga, masaya tayo at ligtas ang buong pamilya natin. Sadyang naging desperado lang ako na mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero naisip ko na hindi ko makukuha basta-basta ang tagumpay dahil lang sa pampaswerte. Lahat ng swerte may kapalit na kamalasan. Dad, pwede naman po tayo magsimula ulit, di ba? Oo naman, anak. Napagdesisyonan ko na ibenta na lang ang punerarya para maibayad sa mga pamilya ng mga empleyado ko na na-ospital dahil sa pamamaril ng grupo na magnanakaw. Nahuli na po ba ang mga suspect? Oo, anak. 3 mga lalaki na lulong sa droga. Ex-convict pala ang mga yon at saktong naging target nila ang punerarya natin. Buti naman po. Ang malagay walang nasawi. Yun din ang iniisip ko, anak. Mabuti na lang naagapan natin bago pa nagtuloy-tuloy ang kamalasan. Hindi ko ito magagawang mag-isa kung wala ang tulong mo. Maraming salamat talaga, bro. Maliit na bagay. Maraming salamat din sa iyo, Jack. Welcome po, Tito.
O siya, halina kayo para magamot na natin ang mga sugat ninyo. Hindi na daw kailangan ni Jack ng gamot, ma'am. Yakap lang ng girlfriend niya, okay na siya. Aba, siyempre. Pagkatapos ng nangyari, ay lumipat na ang mag-asawa sa Maynila dahil yun ang hiling ni Jeric. Ibinenta nila ang kanilang bahay upang makapagsimula ulit ng simpleng buhay habang tinutupad ni Jeric ang pangarap niyang maging isang sikat na musikero. Natuto mag-asawa na suporta ng anak sa kung ano ang pangarap nito. Habang si Jeric naman ay nauunawaan din ang gusto ng kanyang mga magulang pagdating sa pagninegosyo. Kaya nang lumipas ang ilang taon at nakaipon siya ng pera, ay nagtayo siya ng restaurant para may pagkaabalahan ng kanyang mga magulang. Ang naging karanasan ni Jeric sa probinsya ay hindi niya malilimutan. Isa itong bahagi ng buhay niya na alam niyang hindi paniniwalaan ng iba. Pero may pinsan siyang palaging ginagawang kwentuhan ng tungkol doon sa tuwing sila ay nagiinuman. Malaki ang pasasalamat ni Jeric kay Jack dahil sa katapangan nito na samahan siyang harapin ng sigbin, ang una at huling aswang na kanilang naranasan. Wakas!